So, ayun, sa first episode, tinuro ko kung paano yung malaman yung maintenance calories nyo at kung paano naman magbawas ng kung ilan lang ang ibabawas sa deficit natin, no, sa calorie deficit. So, ngayon, ituturo ko naman sa inyo paano naman yung malalaman yung calories per food. So, ang ginagawa ko, tinatanong ko lahat kay ChatGPT, doon ko nalalaman kung ilang calories per food, like egg or chicken. Oh. So, mag-sample tayo ha. Doon naman sa mga instant noodles or instant mga canned goods, lahat ng pagkain may calories. Maliban na lang sa mga may mga zero calories like Coke Zero. Zero talaga ang calories niyan. Pero hindi ko naman siya nire-recommenda na pwede nyong inumin araw-araw yun ha. Ano lang, pag trip ko lang, mayroon akong mainom na medyo matamis, Coke Zero ang iniinom ko. Since ayoko din masyado muna ng juice, iniiwasan ko siya. So, sample tayo sa Pancit Canton. Ang pancit, isang ganitong Pancit Canton na merong 80 grams. Patumbas niya is 362 calories. Hindi ko na yan, ipapapicturean ko na lang siguro, hindi makikita eh. Tapos yung isang Nissin ramen naman, meron siyang calories na 280 calories. So, 'di ba, meron akong meron akong deficit na 1,128 calories. So, syempre, kung kakain ako nito, ito na yung agahan ko or tanghalian. Which is, after ko kumain nito, pwedeng magutom pa ako ulit. So, ipapakita ko naman sa ChatGPT kung gaano kadami yung volume ng kinakain ko, which is super busog na ako. Wait lang. Tingnan nyo na lang yung next video. So, punta ulit kayo sa Google, then type chatgpt.com. So, yan, type nyo.